Ang tao'y para makita niya ang Diyos, ang sikreto. Una, kailangan mayroon siyang malinis na puso. Yung mayamang nahulog sa impyerno ay hindi siya sumampalataya at nagsisi, kaya nahulog siya, hindi niya nakita ang Diyos. Sa ating mga tao, ito ay babala sa atin ng ating Panginoon. Para makita mo ang Diyos, ay kailangan mayroon kang malinis na puso. Kaya ang una nating para makapasok sa langit ang tao, 4 na P ang daan. Unang P ay pagsisisi at pagtalikod sa kasalanan para malinis ang ating mga puso. Sabi niya dito, mapalad ang taong mayroong malinis na puso. Ang rason, pagkat makikita niya ang Diyos. Kung ang tao pala ay hindi malinis ang kanyang puso, ibig sabihin, wala siyang pagsurinder sa Diyos, wala siyang pagsupo ng kanyang buhay sa Diyos, kahit kailan ay hindi makikita ng tao ang Diyos. Kasi sabi niya dito, ay maliwanag dito sa 8, sa blessed are the pure in heart, blessed and the pure in heart. Kung hindi malinis ang ating puso, ay kahit kailan ay hindi mo makikita ang Diyos. Kaya minsan nagtatanong, maraming mga nagtatanong, bakit yung mayaman, natanaw niya si Abraham, natanaw niya si Lazaro, hindi niya nakita ang Diyos. Yun ang sabi ng Panginoon eh. Kung ang tao ay hindi naglinis ng kanyang buhay, hindi nagsurrender ng kanyang buhay ang isang tao, kahit ano kayaman mo dito sa lupa, kahit ano pa ang katatayuan mo dito sa lupa, ay hindi mo makikita ang Diyos. Yun ang policy. Yun ang policy ng Diyos. Sabi niya dito, sa mga susunod, therefore will see God, na hindi mo siya makikita kung hindi malinis ang iyong puso. Kaya mayroon tayong tinatawag na purity heart and teachable heart. Na iyong puso natin para maging malinis, tumatanggap ito ng mga pagkakamali at handang magpaturo with our teachable heart. Na dapat ang ating mga puso ay mayroong pusong tumatanggap ng pagkakamali, na nagkamali tayo at handang sumurinder ang ating buhay sa Diyos. Yun ang maganda sa tao. 100% makikita mo ang Diyos pag ika'y kinuhanan ng buhay dito sa lupa. Kasi maraming mga taong nagsasabi, ako ay pupunta sa langit, ako ay anak ng Diyos, pero hindi nagsusuko ng buhay sa Diyos. Niluloko mo ang iyong sarili. Sabi ng Biblia, hindi mo makikita ang Diyos ng isang taong hindi naglinis ng kanyang buhay. Ang isang sekreto, itong Biblia, Genesis to Revelation, binuo ko ito po sa isang pananalita. Ang laman ng Biblia, naway maintindihan natin lahat. Ang Biblia, Genesis to Revelation, binuo ko ito sa isang salita. Ang salita nito ay mahal ng Diyos ang tao, kaya't ang tao ay gusto ng Diyos na magbalik loob sa Kanya. Tandaan niyo po, from Genesis to Revelation, isang salita lamang ang laman ng Biblia. Mahal ng Diyos ang tao, kaya't ang tao ay gusto ng Diyos na makapagbalik loob sa Kanya. Kaya dito ang rason ng Diyos, pinagpala ng Diyos yung mga taong may malinis na puso. Ang rason ng Diyos, sapagkat makikita niya ang Diyos. Yun yung rason ng Panginoon. Kaya nabuo ang Biblia sa salitang mahal ng Diyos ang tao, kaya ang tao ay gusto ng Diyos na magbalik loob. Ito po yung laman ng Biblia. Paano ba makakapagbalik loob ang tao? 4 na P ang kailangan natin. Ito pong 4 na P, ito po yung kabuuhan ng pananampalataya natin sa Diyos. Para tayo makakuha. Halimbawa, gusto mong pumasok sa langit, magsisi ka sa kasalanan mo. Diba? Kasi pag nagsisi ka sa kasalanan mo, tunay na nagsurrender ka, tinanggap mo si Kristo bilang Panginoon mo at tagapagligtas, 110% makikita mo ang Diyos. Marami dito na mga sinasabi natin mga Kristiyano, pag ganyan-ganyan. Pero, hindi ka, ang tanong dyan, nagsuko ka ba ng buhay sa Diyos?
Ikaw ba'y you have surrender to God? Ikaw ba'y nag-surrender ng iyong buhay sa Diyos? Nag-surrender ka ba? Nagsumuko ka ba ng iyong buhay sa Panginoon bilang Panginoon at tagapagligtas ng iyong buhay? Kasi sabi dito, blessed are pure in heart. Kung walang malinis na puso ang isang tao, ay hindi niya makikita ang Diyos. Kasi sa totoo lang, wala naman pong hinihingi sa atin ang Panginoon ng higit pa. Kundi ang hinihingi sa atin ng Diyos ay magsuko ng ating buhay. Minsan, minimisplace natin ang gawain ng Panginoon. Hindi nyo ba alam na minimisplace ng Diyos ang ating gawain sa Panginoon? Na may mga gawain tayo. Pero, pas muna ako. Malungkot yun Isipin. Sino ba yung nag-i-invite sa'yo? Sino ba nag-i-invite sa'yo? Ang Diyos. Kaya kung mayroon ka tayong mga gawain, huwag natin i-pass. Kasi, invite ka nga ng Panginoon, yung hari ng mga hari. Minsan nakakalungkot Ikaw ay presider, hindi po ako pwede. Sino ba ang nag-i-invite sa'yo? Ibig sabihin, wala kang, hindi mo alam kung sino nag-invite sa'yo. Invited ka ng Diyos, sabi dito, mapalad ang taong may malinis na puso. Tapos sasabihin mo, ay magano ka, mag-presider ka, o magano ka. Hindi ako pwede. Tinanggihan mo ang Diyos. Diba? Invited ka nga ng Panginoon You have invited to God. Ng Diyos, in-invite ka ng Diyos. Pero ayaw mo. Tapos sasabihin mong, I'm a children of God. Ako ay makikita ko ang Diyos. Ay ini-invite ka nga, ayaw mo. Di ba? Ang taong masunurin ay pinagpapala ito ng Panginoon.